Kamusta muli mga kaibigan? Ngayon, tingnan natin ang Kalumpit Station ng NSCR or ng Malolos Clark Rail Project. So, ito yung bahagi ng NSCR Phase 2 kung nasaan yung line papunta sa Clark from Malolos. So, ito, Kalumpit Station, ito yung kanyang render. So, ang Kalumpit Station ay bahagi siya ng contract package CPN-01 which was awarded noong September 18, 2020. So, yung na-award sa kanya, yung company na na-awardan ng contract ay ang joint venture ng Hyundai Engineering and Construction Company Limited, Megawide Construction Corporation, and Dong-A Geological Engineering Company Limited, HMDJV. Sila yung naatasan o sila yung na-awardan na gumawa ng section na ito ng NSCR o ng Malolos Clark Rail Project. So, total ng kanilang distance ng package na gagawin nila ay 17 kilometers with elevated rail viaduct including 7 balanced cantilever bridges and 2 elevated steel frame station buildings. Yung CPN-01, ang mga station na sakop nito ay ang Kalumpit Station at ang Apalit Station. Then, yung CPN-01 ay magkro-cross sa mga major rivers na sa Bulihan Creek, Angat River, Labangan Bridge, Pampanga River, Sulipan Channel Floodway at Malalam River. So, yun yung mga major river na i-cross ng N01. So, dito sa N01, magpo-focus tayo sa Kalumpit Station. No? So, yung location ng Kalumpit Station ay dito. Sa area na to. So, for reference, Luzon. No? So, dito siya. Yung magiging location ng Kalumpit Station. So, dito sa Google Earth Pro, pinapakita na yung progress dito sa area. Although, hindi ito yung pinaka-latest, no? Kasi, dito sa Google Earth, pinapakita lang dito ay itong current to nung February na image, no? So, meron tayong mga infra vloggers also na nagtitingin dito sa mga area na ito. So, at least, pwede kayo mag-refer sa kanilang mga video o ano na yung itsura ngayon dun sa kanilang sa area na ito. Dito yung location niya ng Kalumpit Station ng NSCR. So, mag-cross siya dito sa Angat River. Gamit yung old right-of-way ng PNR. Yan yung area niya. So, one background, no? Nung mula dun sa feasibility study ng Kalumpit Station, no? Isang background na. So, yung Kalumpit Station para sa NSCR, yung original na kinonsider na location niya ay dito sa area na ito. Kasi nga, may mga available na space pa dito sa area na ito. Although, sabi nga dito ay yung inilipat yung location na ito dito sa case 2 location dahil na-request ng LGU na meron kasi silang development area na plano dito sa area na to. So, titingnan natin dito sa mapa. Originally, dapat dito. Dito dapat yung station dito sa area na to. Pero dahil nga may balak yung LGU na i-develop yung area, ay dito na siya sa area na to.
nilagay. Although katabi siya nitong subdivision dito, no? Makikita natin kung mamaya kung ano yung mga sasakupin ng station area nitong station. Dito yung kanilang development area. So may plano silang gawin dito sa area na to. Although syempre malapit din dito sa station. Then ito yung location ng Old Pinar Kalumpit Station, no? Dito sa area na to. So yung mula sa original dito na siya nilagay. Then titingnan natin yung mga kinonsider nila, no, para sa pagpili nung bagong location ng Kalumpit Station, no? So ito yung mga factors nila. So, linkage with the road transportation. So dapat ay malapit lang dun sa mismong main road, no? So kung makita natin ay katabi lang siya itong main road. So, accessible siya, no? And then utilization of the existing row, yung ma-maximize nila yung paggamit doon sa row ng PNR, which is this, no? Kasi para at least ma-minimize din yung pag-acquire ng mga additional row. Kasi pag nag-acquire pa sila ng dagdag na row, mas tataas yung cost ng project, no? Although sa mga lugar kagaya nitong station, di talaga maiiwasan na kailangan mag-acquire sila kasi mas malapad yung kailangan, eh. Originally 30 meters yung row ng PNR pero dito sa mga station more than 30 meters ang kailangan nila. And then sa mga substations, sa mga facilities nila, and then dun sa mga area na kailangan nilang i-smooth out yung pinaka-radius nung curve nila, nung curve nung turning curve nung pinaka-viaducts nila. So, then yung location ng historical PNR station, kagaya nga dito, malapit lang dito yung Old Kalumpit Station, eh, sa area na to. Ito yung Old Kalumpit Station. Ito sa etong ano na to, structure na to. Yan yung Old Kalumpit Station. So, titingnan natin. Medyo malayo siya doon sa bago, pero kailangan nilang i-consider to, itong i-preserve din nila, ano. Then avoidance of conflicts with the surrounding buildings, yun nga lang. Marami na kasing dito sa area na to, kaya hindi na nila dito nilagay yung bagong station kasi napakaraming kailangan nilang i-relocate dito. Well built up area na tong dating station. So mapapansin nyo, nung unang araw siguro hindi pa masyadong maraming kabahayan dito. At dahil nga nagkaroon ng station dito, nung unang station, dito na nag-establish yung ibang mga tao kasi malapit sila sa isa sa mga main form of transportation nung araw. Mapapansin nyo kung nasan yung mga old station, dun lumago mga syudad, no? Kasi nga nandun yung nandun yung parang naging sentro nila nung araw, no? So now ngayon kailangan dahil nga hindi naman talaga na upgrade yung row since then, eh marami nang nag-encroach doon sa mga row. So, yun yung nagiging problema ngayon dahil nga kailangan i-relocate, kailangan i-acquire ulit yung row kasi nga marami na naging encroachment at obstruction. Pero hopefully ay ma-clear nila ito, then mas maprotektahan na nila yung bagong row para kung sakali mag-expand man sila in the future, meron silang mas makonti na lang yung kailangan i-relocate or mas may available na row para sa mga future na development nila, no? So kung titingnan natin itong yung mga info na to ay galing ito dun sa 2018 na final draft report para sa feasibility study ng Malolos Clark Railway Project o yung phase 2 ng NSCR, no? So yan yung kanyang final draft report. So dito maaring may mga revisions na sila,
most likely may mga revisions na sila dito, no? Pero at least nakita natin kung ano yung mga kinonsider nila nung ginagawa nila o nung kinokonduct nila yung feasibility studies nung time na yun. So sabi dito sa table na to, yung distance niya mula sa Malolos ay 6.99 kilometers, no? And then to Apalit, 5.31 kilometers. Yun yung kanyang distance mula dun sa mga station na yun, no? Then, sabi dito, yung Kalumpit Station ay island type platform. Yung kanyang style, no? Double island type, no? Kasi nga, meron siyang parang pinaka-passing tracks sa gitna. Then, merong side dito. Sa side, may side track siya dito, no? Para to dun sa mga express na train, no? Then, yung design speed nito, ang design speed para dito sa mga section na to ay 160 kilometers per hour. Then meron din na 120 kilometers per hour na section. Then doon sa curve, may limit siya na 110 kilometers per hour. Although sa actual na operation ay maaring magbago pa yun, maaring mas mapabagalin pa yun, no? Depende sa kondisyon, no? So, kung titingnan natin yung um, alignment ng Kalumpit Station. So, ito, yung kanyang alignment. Up towards, no, do sa pinaka station ng Kalumpit. So, ito yung pinaka mga viaducts niya. Then, ito yung mga columns. So, may mga existing road na dahil nga mapapasok na sila dun sa row ng NSCR ay i-decommission na sila, no? Aalisin na sila. So, ito yung MacArthur Highway. Dito may mga aalisin na sila na kalsada. I-decommission na nila, no? Then towards the station, bago mag-approach dito sa river, meron siyang pang switch dito, no, sa makakalipat ng trucks yung train. And then magi-split siya into 3 viaducts. So mangyayari yun bago dun sa river crossing. Then dito sa river crossing, 3 tracks na siya, no? So dito single track, dito rin single track, then sa gitna double track. So dito, yung design nila para dun sa bridge, yung pinaka-base nung mga columns ay meron siyang parang gabion mattress, no? Para yan maprotektahan yung mga base ng columns, no? Kasi nga flowing river to. So in time magkakaroon ng erosion diyan, eh. So itong mga gabion mattress na to gawa sa mga bato, malalaking bato. Then meron lang netting para ma-hold sila in place. So sila yung magte-take nung erosion na yon. Sa halip na ma-erode nila itong mga pile cap, tawagin, no? Yung sa base, sa paanan ng mga columns. So yan, approach na dito sa pinaka-station. Ito yung station ng Kalumpit. So in red, yung kanyang pinaka sakop ng station plaza niya. And then, ito yung pinaka station niya dito. Yan yung pinaka station. So, island type. So, may dalawang platform siya, no? Then, makikita nyo dito, ito yung ibang mga kabahayan. So, masasakop din siya nung row. So, maaring dito sa mga kabahayan nito, mula dito hanggang ito, sa bahay na ito. Baka makuha na sila ng road, no? Kung kayo'y nakatira dito sa subdivision na to, maaring nabigyan na kayo ng notice patungkol dito, no? And then, kung papansin ninyo, meron ditong provision para sa PNR na cargo.
o rail. Ito yung kanyang cross-section eh. So, ito yung cross-section ng station. So, ito yung provision nila dito sa side na to. So, looking towards north to na view. No? So, dito sa side na ito, nandito yung MacArthur Highway. So, dito sa side na to, dito mayroon silang provision para sa future PNR freight truck. No? Dito sa area na to. So, ito yung pinaka-station niya. So, makita nyo yung kanyang platforms, dalawa. Island type dahil napapagitan ng mga rail tracks. So, island type platform. So, ito yung pinaka main viaduct. Then, ito yung dalawang side viaducts. So, ganyan yung magiging side view nung yung parang section view ng station. Ito yung platform, ito yung concourse, bago ito yung parang station grounds. No? Dito, sa top ng level yung kanyang station. And then, kung ikukumpara ninyo dun sa mga station na sa Manila and then dun sa papunta sa Calamba, iba yung design ng mga structure dito. Mostly gawa siya sa steel columns yung mga structure. No? So, isa sa mga naging parang consideration nila bakit ganyan yung ginawa nila dito sa website ng SMEC. So, ito sila ay parang subcontractor sila ng pinaka main na yung consultant ng Oriental Consultants Global. Sila yung parang naging subcon no, sa pagdi-design ng line sa extension ng NSCR sa north at then the south sila. So, isabi dito, ni-recommend nila na adoption ng paggamit ng structural steel construction method para sa mga platform station at saka viaduct bridge dahil mas mabilis daw ang pag-install nito, less costly to maintain. Kaya mas mamura siya compared sa concrete without compromising the safety and quality. So, sila yung naging isang susi para yun yung ma-implement na design no, para sa mga station at bridges para sa NSCR. Most particularly dito mula sa Kalumpit hanggang sa Clark. No? O doon din sa Malolos Clark Rail Project. No? Phase 2 no, ng NSCR. So, yan yung design. Kaya mapapansin nyo, ganyan. No? Ganyan yung pinakamagiging design nila. Although, medyo parang simple yung itsura niya. Pero, once naman na nabuo na, kagaya doon sa kaninang picture natin, yeah, ganyan yung pinakamagiging style niya. Medyo parang modern yung style ng mga building niya. Yeah, so, ganyan yung magiging itsura niya. Ito yung, balik tayo dun sa pinaka-alignment. So, paglagpas dyan, sa station, mag-merge na ulit yung rails, no, dito. Meron ulit switch dito sa area na to. And then, slightly curve na. Susundan niya yung main road, no. Gamit pa rin yung old road ng PNR. So, yan yung alignment niya sa lugar na yan. So, kung mapapansin natin dun sa mapa, kaya mayroong ganito kasi dito magi-split yung kanyang tracks, no? So, itong mga bahay na to, mukhang talagang matatamaan siya. So, dito sa area na to, dito sa satellite image na to, which is outdated na, no? Ito pa lang yung nagagawa nila. So, ayan, mapapansin nyo, may mga nakaabang na columns dito. Dahil tatlong rows, no, ng columns. Gaya dito, tatlo siya. Yun yung station dyan. Sa area na yan. Then, kung tingnan naman natin yung kanyang elevation view. So, dito. Ito yung kanyang pinaka-viaduct.
Ito yung mga columns, no? Then, mula dito sa area na to, kung i-compute ulit natin yung kanyang height, no? So, existing ground level is dito, for example, 2.3. Bago yung top rail level is 13.150 meters, no? So, 13.150 minus yung existing na ground level na 2.3. So, 10.85 meters yung taas niya dito sa lugar na to. Which is pag kinonvert natin sa feet. So, 35 feet yung kanyang taas sa area na yan. Then, gradually tataas siya sa approach. Pag-approach niya ng river. No? Dito sa river na to, sa Angat River, pagtawid niya dito, ang gagamitin niya ay Balance Cantilever Bridge. So, ito yun. So, Balance Cantilever yung gamit niya. Dahil nga, mahaba yung span. 50 meters yung span niya sa crossing na ito. So, Balance Cantilever ang gagamitin nila dito. Then, yung pinaka mismong columns niya mula doon sa riverbed. So, itong riverbed na to. So, yung ang given na value ay 16.250. No, yun, yung given. Then, negative 8.1 yung kanyang actual elevation. So, kung titingnan natin, 16.250 minus na scientific natin. That's 0.250 o 0.25 minus negative 8.1. So, 8.1 negative. So, 24.35 meters, no? Yung magiging taas dito. From the, bottom ng riverbed. So, gagawin natin siyang feet. So, 79 meters yung magiging length o haba, yung pinaka taas nito mula dun sa riverbed, sa ilalim ng riverbed. So, mataas siya. Kumbaga mahaba yung magiging columns niya doon. Kasi nga, syempre, galing dun sa ilalim ng riverbed. Then may slope protection siya, may gabion mattress kung tawagin nila dito. Na protection para dito sa ng river, no? Sa river sides ng river para sa erosion, no? Para hindi kaagad ma-erode yung pinaka pile top niya. So ito na approach na station. Dito yung pinaka-station niya ng Kalumpit. And then, mostly hill level lang siya. So, yung height ng columns dun sa Smith Station ay 16.25 minus 2.7. So, 13.55 meters or 44.4 feet, no? Yung magiging taas ng viaducts dun sa may station mismo. So, yan yung kanyang elevation. No? Kung mapapansin nyo, itong mga pag-elevation niya, maintain niya yung level ng viaducts
And then smooth yung transition kung tataas man o bababa. Kasi nga sa mga trend, magkakaroon ng additional traction effort kung biglang tataas o biglang bababa. Hindi siya efficient kung ganun yung mangyayari. So kaya ganito ay para ma-maintain yung smooth na level, no, na dadaanan ng mga trend. Yun yung kanyang elevation. No? So ito, isa pa. Daanan natin isang beses pa. So yan, gradually tataas. Dadaan sa may Angat River. Then dito, yung station. Then dito na siya. Bago bababa ulit ng Bahagya. Dito. So yan yung kanyang elevation. No? So kung titingnan natin, ito yung kanyang layout niya, no? So yung Kalumpit Station, no? Meron siyang, syempre, kagaya ng mga NSCR station, lahat sila standard na magkakaroon ng platform screen doors. So may mga platform screen doors siya dun sa passing truck at dun sa mga side tracks, no? So to protect na walang mahulog na mga pasahero dyan. And then at the same time, kung may dadaan na train na express, syempre lalagpas lang sila dun sa station at a certain speed, no? Hindi basta-basta mahahatak yung mga passenger kasi nga may protected na sila ng mga platform screen doors. No? Kung mapapansin nyo dito yung design dito, base dito sa feasibility study na to, may gap, mas malapad yung gap dito sa passing truck kasi nga expected na semi high speed yung mga train na dadaan dito, no? So, yun. Dito sa design niya. Ngayon, kung titingnan naman natin dito, ito yung kanya pinaka station plaza niya, no? Then, dito, may naka-indicate din dito. Ito yung future freight train track dito sa gilid. And then, ito yung magiging sakop ng row niya. Gaya ng sabi ko, itong mga kabahayan dito, ay masasakop din siya. Then dito, yung mga columns niya nandyan, no? Then ito yung pinaka-station plaza sa ilalim. So, yan yung pinaka-magiging station plaza niya sa lugar na yan. No? Although itong Kalumpit Station, ang kanyang haba ay 180 meters. Design siya para sa 8-car trains para dumaan dito. 8-car trains ang kanyang design. And then, magkakaroon siya ng mga provision para sa mga passenger vehicles para sa pag-pick up at dadala ng mga passengers towards the station. So, dito sa area na to. Ito yung pinaka MacArthur Highway. So, dito may mga pasukan siya dito. Then, may mga parking. Maaring itong mga parking na to para to sa mga staff, no? Pero, let's see kung magkakaroon ng further development dito, mas ma-expand pa nila yung mga parking. Sana nga magkaroon ng park and ride na facilities para kung may sasakyan ka man, pwede mong iwanan doon, then sakay ka ng train, then pagbalik mo. For a fee nga lang, no? Sigurado yan, may fee. Pero at least mas magiging convenient, no? Kasi hindi mo na kailangan dalhin yung sasakyan mo na malayo pa. No? Dito mo na lang iiwan. So, we'll see in the future kung paano yung gagawin nila dyan. Then, ito naman yung kanyang pinaka-side view. No? So, ito, kung mapapansin nyo, merong tatlong layers, no? Tatlong floors. No? So, dito yung pinaka-station plaza, pinaka-ground floor niya. Then, dito yung concourse. So, dito may parang lifted na nakaangat siya na bahagi dito. Kung nasaan yung mula do sa ground level, papasok ko ng station plaza.
dito, aakyat siya dito. Then merong escalator or hagdanan. Then meron ding elevator, no? Then para papunta dito sa concourse. So saan ka bibili ng ticket, then nasaan yung mga ticket gate. And then meron dito na paakyat, meron ding elevator papunta sa platform area. So nandito na yung mag-abang yung mga pasahero para sa mga tren, no? So yan yung pinaka-design niya. Then gaya nga na nakita natin kanina, mostly ay steel columns yung construction na gagawin dito. So kung makita yung steel beams ang gamit nila. Then meron parang outer cladding lang siya, no? Para ano niya, yung pinaka walls niya. So ito ulit, yung makikita nyo. So merong claddings din sa gilid. Then parang open lang siya dito sa taas. Then may mga roof membrane siya na design na parang nasa dito sa gitna yung pinaka parang downspout niya. So ganyan yung pinaka design. Parang flat top ang style pero yung mga membrane niya dito pababa dito sa mga columns yung pinaka drain. Then ito yung pinaka passing track niya. Then dito yung mga para sa mga commuter, no? Type na train dito sa mga express. So yan yung pinaka structure niya. Parang mas simple yung itsura niya kumpara dun sa mga ibang station, no? Sa South at saka dito sa Manila. So yan yung kanyang design. Then sa area na yan, kagaya nga ito yung schematic diagram nung mula Malolos hanggang Clark International Airport at NCC. Makita natin dito yung mga designed speed section nila. So itong mga speed section na to, maaaring magbago pa ito depende sa kondisyon sa actual na operation. Pero yung design nila ay mula sa Malolos papunta sa Kalumpit ay mayroon silang 160 km per hour speed na section. Kasi nga mostly straight lang yung line na yan. Walang masyadong obstruction. Kung meron man curbs smooth lang yung curbs niya. So capable of 160 kilometers na takbo itong section na to. Mostly ang 160 kilometer section ay para yan sa mga express train. So i-manage na lang nila yan sa traffic control ng mga trains, no? Kung paano yung magiging scheduling nila ng takbo ng mga train. So dito, ayan, napakita dito yung mga section na yan. Kung saan sila pwedeng tumakbo ng 160 kilometers per hour and then 120 kilometers per hour. So mostly yung north section, yung MCRP, yung Malolos Clark Rail section ay mostly mabilis ang takbo diyan kasi hindi pa masyadong dense yung mga structure diyan, no? Unlike sa Manila. So then maganda pa yung mga views sa ngayon, no? Exciting, no? Umabutan natin. Then ito pa isang view, no, ng future Kalumpit Station. So yan, makikita ninyo ganyan yung paano ang magiging itsura niya sa labas. Then sa taas open lang siya. Although mayroon naman siguro ditong parang parapet walls, no? Para at least hindi naman bigla ganyan lang na bare lang. Pero makita natin sa future na pag ginagawa na nila tong mismong station. So remember, dito sa mga drawings na to, ito yung mga initial na inilabas nila mga drawings. Pero most likely may mga revisions na silang ginawa dito, no? Pati yung doon sa mga alignment. Pero not in a major way, I think, no? Pero syempre may mga depende sa mga na-encounter nila during sa row acquisition at sa ground, no? May mga pagbabago rin sila syempre i-add doon sa mismo mga design, no? So yan yung parang magiging itsura niya from the ground level looking at the station itself, no?
Then ito yung makita nyo, nandito yung parking, babaan at sakayan ng mga passengers, no? And then ito lang yung mismong MacArthur Highway. Hopefully hindi puro vendor dyan sa labas na. Sana maging maayos naman in the future, pero we'll see. Tingnan natin kung ano magiging tsura nila balang araw. So sa ngayon yun lang naman po muna, no? Long time no hear. Pasensya na rin, medyo natagalan ako sa paglalabas ng bagong video kasi nga medyo naging busy rin sa in real life na. So eto, hopefully ay nakatulong ito sa inyo. At sa ngayon ay dun sa mga video din o nag-vlog din tungkol sa mga NSCR, sa mga infra vloggers, you're free to use this video, no, as your reference, no. Pwede nyo gamitin itong video as your reference para sa inyong mga video, kasi ito naman galing rin naman to sa government, no. So at I'll be glad na mas disseminate pa itong mga information na to at mas marami pang makaalam nito, no? Para at least mas maraming maging supportive dito sa mga project na ito. Ito rin naman magiging daan para mas efficient yung transport sa Pilipinas, and then mas malesen yung time sa pagko-commute, no? More time na ma-save, more time sa family at more time sa mas makakapagpahinga yung mga tao, no, galing sa work nila. So yun naman po muna, guys. Salamat po sa inyo. Next time again. Thank you.